Hello, Taurus Collective, Sun, Moon, and Rising. Ako po si James. Welcome po to James Tarot PH. Diretso na po tayo sa inyong monthly reading for March 2025. So, kamusta po inyong naging Pebrero? Comment nyo man po sa baba kung ano yung mga wish nyo this month na matupad at mga plano nyo gawin this March. So, thank you nga po pala sa mga nag-like, nag-share, and also sa mga nag-subscribe. And for those who are not skipping the ads, maraming salamat po sa inyong generosity and kindness. I-think nyo lang po yung makaka-resonate kayo at makaka-relate kayo and leave the rest. Use your intuition para makuha nyo po yung akmang messages na kaloob sa inyo ng yung spirit guides this month. Okay? Start na po tayo. At the center of your reading, you have the Page of Swords. So good. In the area of what you want, you have the Ace of Swords. Wow. In the area of what you need, you have the Nine of Pentacles. Wow, beautiful. In the area of your recent past, you have the Queen of Cups. In the area of your near future, you have the Three of Pentacles. Wow, daming trabaho. In the area of your challenge this month, you have the Six of Cups. In the area of your good fortune, you have the Queen of Wands. In the area of your advice from a divine, you have the Eight of Pentacles at the Hierophant. At ang your outcome this month, Taurus, you have the King of Pentacles. Wow, kaperahan. Focusing on your wealth, focusing on the things na pang patagalan at pag-accumulate ng maraming kwarta at swerte. Wow, beautiful. Taurus, this month at the bottom of your deck, you have the Two of Wands. Seeing you planning things, creating and generating concrete and doable na mga plano this month. Seeing someone traveling, may plano kang mag-travel abroad or travel to a different city, a different province, whether nandun ang pagkakaperahan o nandun ang tawag ng trabaho o ng negosyo. I'm seeing you going places after places kasi parang I'm seeing someone jet setter kasi nandoon yung parang hinahanap mo doon yung kapalaran mo o nandoon yung tawag ng loob mo na try ko naman dito this time. Baka nandoon ang swerte ganyan. So, seeing you doing a lot of planning this month. At ang question sa iyo, how are you gonna make these plans into reality? So, yan ang medyo challenge at sa background sa iyo this month, Taurus. So let's start with your reading. At the center, you have Page of Swords. I'm seeing you parang ngayon handang-handa ka, no? Parang okay, come what may. Ano man ang dalhin o ano man ang hatid sa akin ng tadhana ko, ito ang para sa akin, ito ang para sa akin, gagawin ko. Because Page of Swords, kahit na hindi siya ready, kahit na hindi niya alam yung gagawin niya, o hindi siya sigurado, o hindi sapat, o hindi siya expert sa isang larangan, o isang industry, o isang trabaho, gagawin pa rin niya. Meron siyang fire within this person na gagawin niya yung magagawa niya at ready siya. Taurus, you're very strong, you're very creative, you're very dependable eh. So, ikaw sa sarili mo, kaya mo yung mga bagay-bagay at try mo pa rin, subukan mo. So, I'm also hearing for other Taurus, you're gonna get good news about something, an information na darating sa'yo, whether through papers or through email or chat. So, abangan mo yan kasi information yan eh, about Page of Swords eh. So, mga bagay na hinihintay mong resulta, whether medical results or job results, kung approved na ba o hindi, o kung lalarga ka na ba o hindi. So, parang ito yung mga moments na hinihintay mo na go na ba o hindi pa. So, let's clarify ang Page of Swords. You have the Chariot. Wow, go na daw. This is a confirmation na kung may hinihintay kang resulta, ang result ay go, approved, o giving you the go signal to go na and stepping away from a previous job or a previous location. To kung kailangan mo umalis at pumunta doon, go. Kung ito mang information na ito na dating sa iyo, ang magbibigay sa iyo ng confirmation to do the things na gusto mong simulan o gusto mong gawin. Whether trying new job or trying new negosyo or halimbawa, a new love life. Kung meron kang love prospect, kung sa mga Taurus single dyan, parang binibigyan ka ng go signal ng yung spirit guides na go, gawin mo na. Just make sure that you have the right information before susugod ka. So, dapat armado ka ng mga lihitim mong impormasyon at lihitim mong dokumento, lihitim mong approval
And you know to yourself na napag-isipan mo tong mabuti bago ka din lumarga, because you should know that calculated risks is your safety net. So make sure na napag-aralan mo din. Kahit naman hindi ka expert o hindi ka pa rin sigurado, basta you're knowledgeable enough sa papasukin mo, 'di ba? Hindi ka naman pwedeng sugod lang ng sugod ng hindi ka rin naman equipped kahit paano. So, may mga alinlangan, may mga hindi sigurado, pero kung alam mo sa sarili mo na kaya mo, go for it. And nandito naman Chariot because Chariot sa original tarot card ng Chariot, nandun yung nandun yung symbolism of stars and galaxy and constellations, meaning you are guided and protected by your spirit guides, by your ancestors, by the powers at be, by the higher power, kung ano po pinapaniwalaan ninyo, na protected and you are guided. So kung ano man itong binabalak mo, sumugod ka, go for it, because you are given the go signal na yun daw ang nasa right path mo dapat mong gawin. Akit po tayo in the area of what you want and what you need. In the position of what you want, you have the Ace of Swords. You want clarity, you want action, you want a concrete plan, you want a clear communication with someone. Kung ano man po ito hinihintay ninyo na komunikasyon o balita o information o clarity from other person o from a situation na tinatrabaho at ginugugol mo na maraming oras now. So that is what you want. You want clear things. Whether sa karelasyon mo, gusto mo na ng tayo pa ba o hindi, o halimbawa, ano ba tong problema mo, gusto ko nang maintindihan. So, yun yung parang time mo now, yun yung parang nasa phase ka now of trying to understand other people, getting the right information. You want the truth, parang ganun. Gusto mo ng katotohanan from someone. And for a certain things, for other Taurus, you want a clear plan or a clear direction on the path that you want to go. So, merong mga paglinaw, merong deep thinking, pinag-iisipan mo mabuti yung isang bagay, whether gagawin ka ba sa abroad o hindi, o ito bang trabahong itong a-applyan mo ay tamang trabaho ba ito, hindi ba to maliit ang sweldo, o tama ba to sa job descriptions mo, pasok ba yung credentials mo. So you're thinking very hard on this decision. You want to have a clear mind para makuha mo yung gusto mo at kapag step forward ka na at makapagplano ahead ka na, okay? So the Ace of Swords being clarified, pero Two of Swords, tama nga, pagpili ito. It's all about the choice. Whether going this or going there, tama ba tong trabahong ito o hindi, o mas maganda ba to? O love life, you're choosing whether between two people or you're choosing to love now because parang for a longest time. For other Taurus lovers ito ha, for the longest time, nakontento ka na mahalin yung isang tao. And then you are not convinced to move on and move forward. Now parang nag-contemplate ka pa na kaya mo na bang mag-move forward. So this is all about your plans. Going this or there. So may pagpili dito and you need clarity. Okay, Taurus? In the area of what you need, sabi ng spirit guides mo, you need 9 of Pentacles. You need also to have the gratitude and confidence in what you achieved as of today. Meaning, so far, ngayon, kung ano yung mga narating mo ngayon, kung ano yung mga bagay na meron ka ngayon, dapat daw maging masaya ka, maging appreciative ka, maging kontento ka at some point sa mga bagay na meron ka, mga anak mo, o family mo, asawa mo, o nobyo mo, o nobya mo, or your job, or your car, yung mga possessions mo, o kung meron man, kung ano po yung meron ka ngayon, your spirit guides are telling you to be appreciative because gratefulness is a magnet for prosperity and abundance. Kapag nakita ng mga higher ups ng Diyos na kontento ka at saka yung grateful ka, yung nagpapasalamat ka sa kung ano meron ka, lapitin ka ng swerte kapag ganun eh. Lapitin ka ng abundance, lapitin ka ng manifestations, lapitin ka ng pagtupad sa mga pangarap mo kapag daw na-appreciate mo yung meron ka now because hindi ka ungrateful, hindi ka mareklamo o hindi ka hindi ka greedy masyado, yung ano mo yan. So, saka darating yung mga bagay na para sa'yo kapag na-appreciate mo daw yung paunting-unting binibigay sa'yo at yung blessings na meron ka now. So, that is what you want, the 9 of Pentacles mentality. Oh, that is what you need pala, the 9 of Pentacles mentality. So, the 9 of Pentacles being clarified by the Devil card. It's all about you really focusing on what's important and on the good things na dala sa'yo ng tadhana. Huwag mo daw isipin yung mga negatives o yung mga
nagpapa-distract sa'yo sa mga bagay na dapat nagpapasalamat ka sa kung anong meron ka, because you're focusing on too much on the things na wala ka, whether wala akong ganito, wala akong ganyan, hindi ko pa makuha yun, hindi ko pa makuha yan, but sila meron, ako wala. So you're comparing yourself with other people, with other people's success and with other people's victories and milestones na na-achieve nila, and you're thinking, ano ba to mga milestones na wala pa ako at hindi ko pa nakukuha. So sa pag-compare mo na yun at trying to catch up with other people's milestones, hindi mo na appreciate yung mga meron ka. So try to reevaluate how you view your blessings so that ma-appreciate mo silang lahat, and stop comparing yourself from other people, because you have your own time and you have your own yung timeline mo ay iba sa timeline nila, at yung pagdating ng swerte sa iyo at ng blessings from the above is divinely orchestrated for you at the right time they want you to achieve it. Okay? In the recent past, you have the Queen of Cups. May mga bagay na pinaglaanan ka ng mga bagay na gustong-gusto mo. You put your whole heart on that. Doon ka nakafocus. You nourished it. I'm seeing you developing your skill or trying to improve your life. At doon mo nilaan yung buong attention mo, whether sa trabaho, you try to improve, climbing the ladder of positions, o sa negosyo, unti-unti mo pinalaki yung negosyo mo and pinag-aralan mo kung paano mo siya papalago at para mapapaikot yung pera at kikita ka ng malaki. So there was a moment in your life in the recent past na doon mo nilaan yung buong puso at attention mo, and you were happy and you're content with that. Parang parang naging expert ka on that thing. And naging masaya ka kasi parang kahit paano meron ka pinaglaanan ng atensyon mo at oras mo. And you're good at that. Whether being a mother, focusing on your kids, and focusing on your job para mabigay mo yung mga pangangailangan nila. And you're happy with that. You're in the Queen of Cups mentality. Punong-puno yung puso mo ng kagalakan because parang nakompleto yung life mo with acknowledging and being responsible sa mga bagay na mahalaga at importante sa'yo. So the Queen of Cups being clarified by the Ace of Swords. Dalawang lumabas yung Ace of Swords. It's really about you having that clarity na itong importante sa akin, ito ang mahalaga sa akin, dito ako magtutuon ng atensyon at pagmamahal at oras ko. So that really, parang doon gumugol yung oras at mundo mo no? In the near future, you have the Three of Pentacles, meaning acquiring completion. I'm hearing tuwang-tuwa ka kasi sa area ng work mo o area ng tinatrabaho mo, you are being recognized. Parang ngayon napapansin ka na nila, nakikilala ka na nila, nare-recognize yung mga hard work mo, pinaghirapan mo, whether family mo, mga anak mo, na parang in the near future, they're gonna come to you and tell you gaano ka nila na-appreciate yung mga pinaghirapan mo, sacrifices mo. For others, sa trabaho, whether mapapromote ka o kaya kikilalanin yung mga skills mo, yung mga na-achieve mo, kung naka-reach ka ng quota, ganyan, so may incentives yan. I'm seeing someone getting a plaque of recognition, an award, whether best employee or basta something recognition, seeing a certain class award, and they're seeing you, papalakpakan ka ng mga tao, whether for others also this about social media. Kung meron kayong social media, Taurus, and unti-unti kakaroon ka na ng followers, may mga comments na, may ads ka na, ganyan, dumadami subscribers mo. So, kung ano man po yung tinatrabaho mo in the near future, there will be rewards and recognition sa'yo. And you're seeing your hard work ay hindi nasayang at hindi nagkulang kasi may patutunguhan. And you will be reaping the rewards na inaasahan at deserve mong makuha. Okay? The Three of Pentacles being clarified by the Eight of Pentacles. Yes, it's all about your job. Kung alam mo itong tinatrabaho mo, na doon nakatuon yung buong attention mo now, in the near future, makukuha mo yung reward dyan sa bagay na yan. It's really a good confirmation ng Eight of Pentacles. Kaya mag-move forward ka na dito sa mga bagay na tinatrabaho mo at gusto mong simulan. Move forward, go. You have the go signal. And in the near future, you have the Three of Pentacles and Eight of Pentacles. Reward, accomplishment, and mastery of skills. Okay? Mastery dyan sa bagay na tinatrabaho mo. Your challenge this month, Taurus, you have the Six of Cups. I'm seeing you not moving on from a past experience or past memory or past person. Something or someone in the past ay pabalik-balik na
pabalik-balik sa life mo, whether sa memory mo lang o personal, whether a past lover, biglang babalik, darating, guguluhin na naman ang mundo mo. Hindi mo na naman maintindihan kung paano ka na naman makaka-move forward nito dahil bumabalik yung mga dating mga gandang bagay from that person o mga past heartaches. Bumalik na naman yung trauma, yung PTSD, yung mga bagay na nakasakit sa'yo, kaya mahihirapan ka na naman mag-focus sa goal mo this time. So for others, I'm seeing you not letting go of the past, kaya nahihirapan ka mag-move on. So the challenge for you this week is trying to move forward, trying to tell yourself na okay na, tapos na, dumaan na yung nakaraan. Hindi na to pasok o suwak sa buhay ko ngayon. So kung ito man ay dating asawa, I'm hearing parang ex-husband o ex-wife, and then may problema na naman sa kanya, and then bakal ka naman siya sa buhay mo, guguluhin ka na naman. So try to have boundaries. I'm hearing, try to have boundaries with a past lover na hindi na suwak sa mga plans mo ahead. Okay? But for others, kung ito man ay past about sa job, kung merong man, I'm hearing, ngayon papasok ito, kung meron mga naiwan na problema o aspect sa past job mo, make sure na na-fix mo na yun bago ka mag-focus sa job mo now. Okay? Kaya sa negosyo, kung may mga issues in the past negosyo na kailangan mong ma-fix bago mo tumalon sa bagong negosyo, so that in the now job or now negosyo ay hindi na bumalik yung mga past issues or problems or mga aberya, so that this time it will be fruitful and successful. Okay? So the Six of Cups being clarified by the Nine of Swords. Ito yung mga pinoproblema mo in the past. Yes. In order for you, para hindi na pabalik-balik ang mga problemang ito, i-tackle mo na siya head-on and move on. Okay? Para isang bagsakan mong harapin ito mga problema in the past and make sure na you're tying the loose ends, selyado na siya at hindi mo na babalikan. Okay? In the area of your fortune, you have the Queen of Wands. This time, you're gonna be confident. You're gonna feel good about yourself. You will feel beautiful or handsome. Parang ang taas ng kumpiyansa sa sarili mo this month. Ito ang magandang hatid sa'yo ng Queen of Wands. Since sa area siya ng good fortune, yung parang love na love mo yung sarili mo this time. Parang wala kang pakialam kung single ka o wala kang love life. You just love yourself. You enjoy the company of yourself on your own. Kung solo ka man, mag-isa ka, parang feeling mo masaya ka at maligaya ka. You have this confidence, oozing confidence. You trust yourself more. Kung anong gusto mong gawin, kung anong gusto mong simulan, parang dedicated ka and you have the passion and the fire within you to do it. Whether gusto mo magsimula ng ganito o itry yung ganyan, bumiyahe sa ganito halimbawa, magbakasyon doon, parang nandun yung lakas ng loob mo to do it on your own without depending on someone else. I'm seeing you taking care of yourself more, having that self-care and self-love this month. So Taurus, Queen of Wands being clarified by the Ten of Wands. Tapos na yung mga burden in the past. You're trying to come out of those things na parang nagpapabigat sa'yo o dumadagan sa'yo in a way na nag-i-impede o humaharang sa mga bagay na gusto mong gawin. And parang tapos ka na rin dun sa mga self-limiting thoughts na hindi ako maganda, hindi ako magaling, hindi ako matalino o wala akong talent, ganyan. Parang nalagpasan mo na yun this time. Because sa era siya ng good fortune, parang inaalis mo na yung mga negatibo mong iniisip na nagpapababa sa'yo and you're enjoying yourself more. Parang kinikilala mo ngayon yung sarili mo and telling yourself, you know what, I am worthy, I am beautiful, I am handsome, I have enough skills to go on and I am worthy enough to achieve the things na gusto mo in life. So, isang napaka-empowering element ito sa life mo this month, Taurus. In your area of your advice from the divine, ito ang payo sa'yo ng mga spirit guides mo. You have the Eight of Pentacles and the Hierophant. Lumabas ka, Taurus, meaning ito ay talaga para sa'yo. So, I'm seeing here, in order for you to master things or to improve things in your work, you have to get out of your comfort zone and try new things, that out of the box ideas. Kung may ginagawa ka mang passion project or
may tinatrabaho ka, whether halimbawa nagtitinda ka ng bahay o titinda ka ng kondo, try to have an strategic way on how to sell better, o maghanap ka ng ibang paraan kung paano ka makakahanap ng clients, ganyan. But for others, kung ito ay love related, find new ways on how to work on your relationship better. Talk to your partner more, or try to be expressive, halimbawa kung hindi ka man expressive noon. So there are better ways on improving your relationship and making that stronger bond, okay? But for others, I'm also seeing you finding a person na may malalim na wisdom about a certain industry or a certain job, na parang naghahanap ka ng mentor na makakatulong sa'yo para ma-improve mo yung trabaho mo o skills mo. So, those are different things for different Tauruses out there. So, finding mentor ay a sound advice from someone na makakatulong sa'yo, whether kapwa mo teacher o kapwa mo o isang principal, ganyan, o mentor or supervisor o boss na makakatulong sa'yo. Someone that is knowledgeable and expert in a certain industry or a certain expertise na makakatulong sa'yo para malinang mo yung mga bagay na tinatrabaho mo na. Halimbawa, YouTuber ka and you're thinking paano lalago yung views mo. So, you're gonna watch YouTube videos of those na experts pagpapalago ng YouTube views, ganyan. So, pakikinggan mo yun, itatry mo subukan, kaya malilinang mo yung trabaho mo, ganyan. So, clarify natin, the Eight of Pentacles being clarified by the Queen of Pentacles. Yes, nakafocus ka dun sa mga paglinang and sa mga bagay na importante sa'yo, sa mga bagay na gusto mong ma-improve sa life mo, whether work yan or relationship or your negosyo. The Hierophant is being clarified by the Seven of Wands. Yes, proving yourself. And seeing you proving yourself and getting out of that box and making sure that, yes, meron pa akong ibubuga. Yes, I have enough creative juices to squeeze pa para makagawa ako ng brand new thing in order for me to make a strategic and new ways para magawa ko yung skills o tinatrabaho ko now. Okay? Bago tayo puntahan yung outcome na napakaganda na King of Pentacles, let's have additional messages from the Divine. First, you have number 23. Convert nyo po on 23 or a special number yan sa'yo. This is a confirmation that this reading is for you. Kung nakita po kayo ng eagles anywhere, whether picture, personal, internet, o napag-usapan, this message is for you. Eagle spirit. Spirit has your back. Yes, your spirit guides are there for you to guide you. So kung may balak ka mang simulan o may balak kang gawin with this Ace of Swords, go for it para mawala na tong Nine of Swords na problema mo. Know that they are there for you to protect and guide you. Another message, passion and pleasure savor your life. So work hard and play hard. Kung ikaw may trabaho ng trabaho, make sure that you are like I've said dito sa Queen of Wands, parang mahal na mahal mo sarili mo, you love yourself mo, nag-aayos ka, ganyan. So, make sure na kahit nagkatrabaho ka o meron kang kapakaabala ka, kapakapagod ka sa isang bagay na tinatrabaho mo, make sure na may time ka rin para sa sarili mo, whether mag-mall ka naman, manood ka ng sine, ganyan. Basta yung anything that will make you relax and happy. Okay? Ito ang area na dapat ka mag-focus this month, Taurus. You have regrets. In the past, tamang-tama. I know that I cannot change the past. So, work on this month, Taurus. Yung mga bagay sa past na hindi mo ma-let go, tamang-tama sa challenge mo to. Let go of the past, let go of those regrets, and yung mga bagay na pinanghihinayangan mo so that you can really see the bigger picture and see your blessings this time, and you can really move forward and move on and embrace new blessings in your life, okay? Your outcome this month, Taurus, you have the King of Pentacles, focusing on your abundance, focusing on the things that are important, pagpapalago ng pera, negosyo, trabaho, ganyan. So, kung ano yung pangmatagalan mong pinangarap in the past o tinatrabaho mo now, I'm seeing you getting that and sitting in your house, in your sofa, and telling you parang, wow, nakuha ko to lahat ng to. Nakabili ako ng bagong ganito kasi bunga to ng pinaghirapan ko. You're seeing the fruit of your labor. You're seeing the rewards na kaakibat ng mga paghihirap mo, okay? The King of Pentacles being clarified by the World card. Wow, completion, achievement, having everything that you need, and starting over and getting parang sobrang saya mo kasi meron ka nakuhang achievement. Whether sa trabaho po yan o nakapagpatapos ka na ng anak o halimbawa nakabili ka na ng bahay o lupa, nakabenta ka na ng
condo na pasok sa quota mo and meron ka ng commission, ganyan. So, this is about a completion of something na tinatrabaho mong kaperahan, okay? So, this is the right time you're gonna be abundant this month, Taurus. Tama, Taurus. So, I'm seeing you getting achievement and accomplishment and success. So, may success ka sa bagay na kaperahan this month. Wow, very abundant. Napakaswerte mo, Taurus. So, saan po kayo nakarelate and nakaresonate? Comment down below and I'll be reading your messages. Thank you for the likes, for the shares, for the subscriptions, and for not skipping the ads. See you po next week for your weekly reading sa pagpasok ng Marso. This has been James for James Starrer PH. God bless everybody.